Pelikula kasama mga direktor na bahagi ng Cinemalaya 22. Ako po kasi long time avid fan ng Cinemalaya but first time filmmaker competing sa festival. Pag-resonate doon sa kwento. Siyempre masaya lang yung ikaw ng araw ay. Pagtas nila manood ng pelikula, yung mayakap sila sa amin at nakikiisa na sila sa pinaglalaban ng pelikula. Ayun yung para sa akin ay pwede ko sabing success. Extend tayo kasi kailangan ng pelikula. Yung TY-TY lang. Hindi yun. May caveats din kasi. Bawal lang. Tsaka, bawal nga ang overtime eh. Kung meron kayong unlimited budget, anong klaseng pelikula ang gusto ninyong gawin? Walang ganggang pasasalamat. Ayan! Malalaman yun na rin. No? Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarit. Umabot na sa 4, tatlo yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido Hataw Balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayong pong hapon ito ng Huwebes. Ayun po ay August 6, 2026. Sa ating pong headlines, Bagyong Maymay humina na bilang tropical depression. Mahigit sa 9,000 katao lumikas, 80,000 apektado ng Bagyong Maymay at Habagat. Pamahalaan nakabantay sa epekto ng masamang kalagayan ng panahon. Salaysay ng PBS hitman na si Arturo Las Cañas,
pinayagang markahan ng impeachment court bilang ebidensya. Congressman Leviste, VIP sumanoy sex scandal plot laban kay Executive Secretary Recto. Ayon po yan sa isang talent manager. Arestadong talent manager nagsorry kay Executive Secretary Recto. Pagsusuri sa 3 bilyong pisong tuberculosis procurement, dinepensahan ng Department of Health. At 2 patay sa landslide sa La Trinidad, Benguet. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan At Romel para sa Fertes. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, humina na bilang isang tropical depression ng bagyong Maymay. Ayon po sa Pag-asa, huli itong namataan sa Tanudan, Kalinga. Taglay po ng bagyong Maymay ang pinakamalakas na hangin. Naabot po sa 55 km bawat oras malapit sa gitna. At bugso ng hangin naabot naman sa 70 km bawat oras. Ito po ay mabagal na kumikilos sa direksyong patimog silangan. Sa ngayon po ay nakataas po ang signal number 1 sa mga sumusunod na mga lugar. Timugang bahagi ng Babuyan Islands, maging dyan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Ditala Union, northwestern portion ng Pangasinan, maging sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, maging sa Ifugao, Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, maging ang Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Ayon po sa Pag-asa, babaybayin ho ng bagyong Maymay ang Northern Luzon. Pasilangan ho yan, kung saan inaasahan po ang lalo pang paghina nito bilang isang low pressure area LPA hanggang mamayang gabi. Umabot naman sa 9,144 katao ang lumikas dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at hanging habagat. Ayon sa NDRRMC, mahigit 6,000 naman mula rito ay nanatili sa mga evacuation center. Samantala, pumalo na sa mahigit 80,000 individual ang bilang ng mga apektado ng bagyo at habagat mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro at maging sa Cordillera Region. Nasa 15 kalsada at mga tulay naman sa buong bansa ang di pa rin madaanan dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa. Sumampa na rin sa mahigit 510 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa iba pang balita, pinangalanan po ng talent manager na si alias Ken ang manoy VIP na nakatagdasan na nilang makaharap bagong sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa eksklusibong panayam po ng DZRH News, sinabi niya ang VIP ay si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste na umano'y nagpadala pa ng 2 abogado para gumawa daw po ng script at affidavit ng mga kinontratang talent at nagasikaso rin ng kanilang pagkain at accommodation. Ayon po kay alias Ken, si Manoy dating Congressman Jing Paras ang tumawag kay Leviste na VIP at nagsilbing facilitator ng plano, bagaman wala umano siyang idea kung sino ang tunay na mastermind. Nangako mano si Paras ng tig 1 milyong piso sa bawat talent, ngunit tumangging magbigay ng down payment hanggat walang rehearsal at hindi nagsasalita ang mga ito. Kalaunan po'y napagkasunduan naman ng ibigay ang 30% ng paunang bayad kapag nailabas na ang peking pahayag at 40% naman kapag naihain na ang kaso sa piskalya. Anya ay nakatagda sana isagawa ang plano noong Agosto 3, ngunit ito raw po ay nauwi sa wala matapos matunugan ng National Bureau of Investigation NBI na nagsagawa na entrapment operation sa isang hotel sa Maynila. Una naman itinanggi ni Leviste at Paras ang mga paratang. Dadagdagan pa ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong buwan ng Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, may tala sa 4.9% ang unemployment rate na katumbas ng 2.59 million na jobless Pinoys. Ang bilang ay mas mataas kumpara sa 4.8% o 2.50 milyon na walang trabaho noong Mayo. Mas mataas din ang June 2026 unemployment rate kumpara sa 3.7% o 1.9
95 milyon na tambay noong Hunyo ng nakalipas na taon. Sa kabila nito, bahagyan na dagdagan ng labor force ng bansa mula 52.42 milyon noong June 2025 at 52.13 milyon noong Mayo ay naging 53.25 milyon noong Hunyo ng kasalukuyang taon. Samantala, inuulat din ng PSA na 50.66 milyon ang employed o may trabaho hanggang noong nakalipas na Hunyo at 6.11 milyon naman ang underemployed o yung mga manggagawa na nagganap pa ng ibang pagkakakitaan o sideline. Rapido, hataw, balita. Samantala, ginit naman ni Health Secretary Jose Brix Pujalte Jr. na pangangalaga sa mga pasyente at public funds ang pagsusuri ng DOH sa procurement ng 3 bilyong pisong halaga daw po ng mga gamot at gagamitan kontra tuberculosis o TB. Kaya pa man, handa rin po ang kalihim sa anumang investigasyon ng Office of the Ombudsman kasunod ng mga inirap na kaso laban sa kanya kaugnay po nito. Paliwanag po ni Pujalte, kailangan daw pong dumaan sa masusing pagsusuri ang naturang alokasyon para matiyak daw po ang dami, kalidad at kaligtasan ng mga gamot, pati na rin ang pagsunod sa mga panuntunan ng pamahalaan para maiwasan ang anumang anomalya. Magbabala sa publiko si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kaugnay sa love scam. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni Nepomuceno na may modus ang ilang mga dayuhan na nagpapadala ng manoy regalo sa managkakalaga ng milyon-milyong piso sa kanilang liligawang Pilipino. Pero ito mano ay iniipit ng BOC kaya't hiningan sila ng pantubos sa naturang regalo. Paalala ng Commissioner, tanging sa land bank dumadaan ang payment sa mga imported o exported goods. Rapido, hataw, balita. At ngayon sa rapido ho ng ating mga report. Pamahalaan nakabantay sa epekto ng masamang kalagayan po ng panahon sa maraming lugar po sa bansa. Ating alamin sa report ni RH14 Let Narciso. Miss Let. Mel, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahandaan ng kaukulang mga ahensya ng pamahalaan. Sa gitna ng nararanasang sama ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa, dulot ng bagyong Maymay at hangin habagat. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar at mabilis na pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naka-full alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa ulat na natanggap ng Malacanang, mahigpit na ipinatutupad ang preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagguho ng lupa, kabilang na ang mga nasa coastal areas. Sinabi rin ni Castro na sa Metro Manila ay nakahanda ang rescue personnel at equipment ng MMDA. Gumagana rin anya ang mga pumping station bukod pa sa nakaantabay na mobile pumps. Namahagi naman ang DSWD ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Ayon sa palasyo, mananatiling nakabantay ang pamahalaan sa epekto ng malalakas na pag-ulan. Pakinggan natin si Jose Castro. Sa kasalukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. Patuloy na ring nagpapatupad ang ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Si Palace Press Officer Claire Castro. Letters ito para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salaysay ng Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas pinayagan ng impeachment court na markahan bilang ebidensya. Ibalita mo yan, RH number 28, paring Raymond Badpaas. Paring Raymond. Paring Romel, pumayag ang impeachment court na mamarkahan bilang isa sa mga exhibit o ebidensya ng prosecution ang testimonya ng umamin na miyembro ng Davao Death Squad o DDS na si Arturo Las Cañas. Ito ay sa kabila ng matinding pagtutol ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa panig ng depensa. Sa ruling ni impeachment court presiding officer Francis Escudero,
denied ang motion ng depensa na huwag isama bilang ebidensya ang affidavit ni Las Cañas dahil wala itong pirma, hindi ito napanumpaan. Narito si Impeachment Court Presiding Officer Jesus Escudero. Which refer to the portions of the purported affidavit of Arturo Las Cañas. And after considering the objections of the chair of the respondent, the objection is hereby denied subject to the following guidelines. Sabi ni Escudero, pinayagan lamang ang Las Cañas affidavit na mamarkahan bilang ebidensya bilang bahagi ng investigasyon na isinagawa ng Special Task Force ng National Bureau of Investigation sa pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit nilinaw nitong hindi nangangahulugan na ang pagmarka bilang exhibit sa Las Cañas affidavit ay tinatanggap ng nilalaman nito. Diin ni Escudero, walang mawawala kay VP Sara dito dahil hindi naman pag-uusapan ang laman ng testimonya. Nanatiling hearsay ito dahil walang pirma, hindi notarized at hindi pinanumpaan. Ang affidavit ni Las Cañas ay sinumite sa International Criminal Court at ginamit lamang na batayan ng investigasyon na narito muli si Senador Jesus Escudero. The transfer of the markings does not cure the defects already placed on the record. The purported affidavit remains unsigned, unnotarized, and not made under oath, with no witness having attested to its execution and truth of its contents. The contents of the affidavit at this time remain hearsay, the transfer of the markings notwithstanding to a certified true copy of that document. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang Raymond, isang tanong lang parang Raymond. Yes. So, tinanggap bilang ebidensya, minarkahan bilang ebidensya yung affidavit ni Arturo Las Cañas. Ibig ba sabihin ito, parang Raymond, may tsansa na ipatawag siya ng personal dyan sa impeachment trial? Walang ganong mangyayari, paring Romel. Ang babalangan ni Senador Jesus Escudero ay ginamit lang o mamarkahan lang yung kanyang affidavit, pero hindi ito walang pag-uusapan na laman kasi naipresenta lang naman yung Las Cañas affidavit dahil ang sabi ni Director Melvin Matibag ng NBN ay siyang humarap sa Senado o sa impeachment court ay kabilang yon sa pinagbatayan ng investigasyon ng binuo niyang Special Task Force related doon sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo, First Lady at si dating Speaker Romualdez, paring Robert. Okay, sige. Malinaw. Maraming salamat, paring Raymond. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat kay Raymond. Samantala, yun daw po panukalang ayusin naman ng Systems Loss Cap para maramdaman ang epekto sakaling matanggal ang patong-patong na singil sa kuryente, abay isinusulong daw po dyan sa Kamara. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel, dapat mag-double time ang Kamara para sa agarang reforma sa sektor ng enerhiya kabilang ang layuning maibaba ang singil sa kuryente. Isinusulong ni Representative Patrick Michael Vargas ng 5th District ng Quezon City ang agarang reforma sa sektor ng enerhiya para mawakasan ang hindi makatarungang bayarin ng mga consumer. Sa House Bill 10306 ni Vargas, aamyenda ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA at palakasin ang proteksyon ng publiko laban sa mga singil na hindi dapat ipinapasa sa mga consumer. Ayon kay Vargas, suportaro rin niya ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na maibaba ang presyo ng kuryente at pagbutihin ang sektor ng enerhiya. Sa ilalim ng bill, hindi na pwedeng ipasa sa electricity bill ng mga non-technical losses gaya ng pagnanakaw ng kuryente dahil bukod sa kapabayaan, isa itong illegal na gawain na di dapat pinapasa ng consumers. Nasa bill ni Vargas, pagbutihin ang system loss cap para matiyak na hindi papalitan o iibahin lang ang pangalan ng system loss para matuloy pa rin maikarga sa buwan ng electricity bill ng mga consumer. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. European Union na magsasagawa ng pagsasanay tungkol sa Earth observation bilang kaagapay sa panahon ng sakuna at proteksyon sa kalikasan.
Ang buong detalye, balita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, magsasagawa ng mga trainings ang European Union o EU ukol sa Earth Observation Technology at kung paano ito magagamit upang makatulong sa local public administration, natural disaster prevention, proteksyon sa kalikasan at para sa tamang pangangasiwa ng likas na yaman ng bansa. Itong pahayag ng delegation of the European Union to the Philippines sabay sa anunsyo na sila ay lalahok sa ikatong pagkakataon sa Philippine Space Week 2026 simula Agosto 8 hanggang August 14, 2026. Ayon sa EU, dahil sa matibay na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at EU sa ilalim ng Global Gateway Strategy na nakapokus sa paggamit ng ekspertong kaalaman at teknolohiya ng Copernicus, ang Earth Observation o EO component ng EU Space Program na itatag sa Pilipinas ang kauna-unahang Copernicus Data Center sa Southeast Asia na siyang nagsisilbing regional center ng naturang programa. Kinumpirma naman ng EU na 3 trainings ang isasagawa ng EU at ito ay ang EO Land Cover and Forest Mapping with the National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, Ground Motion Monitoring with the Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, Workshop on Strengthening EU-Philippines Earth Observation Collaboration, Lessons from a COFIL and EU-Philippines Digital Economy Package, Info Planning Session by EU and Finland, at Crop Mapping with the Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture o DABSWM. Maaari ring bisitahin ang EU Copernicus booth sa Quantum Skyview sa Gateway Mall 2 sa Araneta City. Ang EU Copernicus Philippines Program ay ang kooperasyon sa pagitan ng EU at Philippine Space Agency ng Department of Science and Technology o DOST na may grant na nagkakahalaga ng 10 million euros o 624 million pesos. Ayon sa EU, ito ay parte ng EU Global Gateway Strategy at ang European Space Agency naman ang nag-iimplementa nito. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Miss Karen Oyong. Samantala naman, atin mo nang alamin ang update mula kay RH15, Giselle Ricafort. Mamaya. Okay na ba siya? Go ahead, Miss Giselle. Alright, nawala si Giselle. Miss Giselle. Mamaya balikan natin si Giselle Ricafort. Samantala naman, grupo daw po na retired generals, hinimok po ang government officials sa suportahan ang West Philippine Sea o mag-step aside. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, tumindig para sa West Philippine Sea o mag-step aside o magbitiw sa pwesto. Yan ang mungkahi ng grupo ng mga retiradong general maging ng flag officers sa mga opisyal ng pamahalaan sa kasalukuyan bilang pagsuporta sa naunang posisyon ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. Sa isang pahayag, sinabi ng Association of Generals and Flag Officers o AGPO na kailangang sundin ng mahigpit ang Administrative Order No. 29 na kumikilala sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone. Tinawag ito ng AGPO bilang legal obligation at hindi lang dapat umano basta depende sa isang political alignment. Binigyan din ng AGPO na para sa pagpreserba ng tiwala ng publiko ang pagbibitiw ng mga opisyal ng gobyerno, hindi raw kayang tumbasan ng suporta ang mga batas sa bansa. Naura na nagpahag ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa naunang posisyon na ito ng kanilang Defense Secretary. Sa lungat, sa posisyon naman, ang ibang mga hilal na opisyal ng gobyerno na anyay anti-West Philippine Sea at pro-China narrative. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay na ba si Giselle Ricafort? Aha, wala ba? Sige, dito muna tayo sa report ni Val Gonzalez, Metro Riders Group, pabor sa ipinatutupad na registration ng LTFRB para sa Provisional Authority sa Motor Taxi. Val Gonzalez sa detalye. Val! Val! Isa pa, Val Gonzalez. Mukhang matinding epekto ng ulan. Standby muna, Val and Miss Giselle. Atin mo ng mga lamin ng update mula kay Miss Tina Nolasco. Ha? Ayan. Alright, sige, ating babalikan mamaya mga kaibigan.
ang mga report ng ating mga nakakalat ngayon sa labas ng ating impilan. Ilan munang hanap buhay Pilipinas ang oras, alas 2:29 ng hapon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. At Rapido Hataw Balita. Balik po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Ating pong balikan na report mula kay Val Gonzales. Yung daw pong Metro Riders Group, pabor sa ipinatutupad na registration ng LTFRB para sa Provisional Authority sa Motor Taxi. Go ahead sa report, Val. Isang welcome development sa Motorcycle Taxi Organization o Metro ang pagbubukas ng registration para sa Provisional Authority ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa grupong Metro, mahalagang hakbang ito upang opisyal na makilala at mairehistro ang mga lehitimong motorcycle taxi rider na matagal nang nagsusulong ng legalisasyon sa motorcycle taxi industry. Ayon kay Metro Co-Convenor Jason Luna, na sa pamamagitan ng registration, masisiguro na ang mga tunay na rider na mabibigyan ng patas na pagkakataong makabiyahe at kumita. Dagdag pa ni Luna, makatutulong din ito upang mapanatiling ligtas ang serbisyo at mapalakas ang pananagutan ng mga rider sa publiko. Binigyan din ng grupong Metro ang kahalagahan ng paglilinis ng rider registry kasunod ng mga ulat tungkol sa tinatawag na ghost riders
na umano'y nakasama sa sistema. Ayon sa Metro, ang isang malinis at beripikadong talaan ng mga rider ay makatutulong upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga lehitimong rider at matiyak na mga benepisyo ng pamahalaan ay mapupunta sa mga tunay at kwalipikadong benepisyaryo. Nananawagan ang grupo sa lahat ng motorcycle taxi riders na makiisa sa registration at huwag umasa o umasa lamang o manalig lamang doon sa mga opisyal na impormasyon na manggagaling sa regulatory agency at ito ay ang LTFRB. Ako si Val Gonzales, DJ Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Department of Health tinikayat naman ng mga employer na bigyan ng gamot kontra leptospirosis ang kanilang mga empleyado. Ang detalye, balita mo yan na Rich number 9, Tina Nolasco. Tina. Mel, inimok nga ng Department of Health o DOH ang mga employer na protektahan ang kanilang mga manggagawa sa sakit na leptospirosis lalo na ngayong tag-ulan. Sa National Hospital Week na isinagawa ng ahensya sa Manila Hotel ngayong araw, sinabi ni DOH USEC for Universal Healthcare Mary Ann Palermo Maestral, karamihan sa mga nagkakaroon ng nasabing sakit noong nakaraang taon ay mga tricycle driver at mga janitor. Pakinggan natin. So I am encouraging all the employers na pag may mga workers kayo na lumusong sa baha, please coordinate with the local health centers. Painumin natin yung mga tao natin para hindi magkasakit, hindi rin mabawasan yung days na absent sila sa trabaho. Diba? Pagtitiyak naman ni Yusek Maestral, handa ang ahensya sa pagtugon sa nasabing sakit at nakapagbahagi o distribute na rin ng mga gamot sa mga lokal na pamahalaan. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Miss Tina Nolasco. Samantala naman, ating alamin ang report mula kay Noche Cacas. Kumusta ba ngayon ang kapaligiran ng Metro Manila, Noche Cacas? Ano ha? Pero meron daw pong wanted na pasahero mula Vietnam arestado sa Mactan Cebu International Airport. Report mula kay Noche Cacas. Noche! Kay Reyes Romel, sinalubong ng posas ang lady passenger. Ito ay matapos silbihan ng warrant of arrest sa joint operation ng PNP Aviation and Security Group sa Mactan Cebu International Airport. Ang 35 anyos na pasahero ay galing ng Hanoi, Vietnam. Ayon sa report ng PNP RC Group na tukoy sa record ng Bureau of Immigration na wanted ito sa kasong paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 sa Davao City Regional Trial Court. Itinawag ng immigration personnel kaya na-intercept ang akusadong babae sa kaso na may piyansang 48,000 pesos. Samantala, kay Reyes Romel, tumigil na ang ulan dito sa lungsod ng Las Piñas. Pero ano ang kalangitan? Maulap pa rin, ha? Nagbabadya pa rin ang pag-ulan. Maulap yung kalangitan pero maaliwalas naman. Sa ngayon. Oo. Sa ngayon. Aliwalas. Tapitigil lang eh. Yung Noche, dyan sa southern part ng Metro Manila, yung Prisa Dam ba yan? Ay, oo. Ano ba yan? Yung Prisa Dam. Nadadaanan ba? Umapaw na? Umapaw na kay Reyes Romel. Yung Prisa Dam dahil nga patuloy na pag-ulan kagabi at saka kaninang umaga. Umapaw yung Prisa Dam. Ngunit hindi pa naman na peligro dahil wala pa sa critical level. Yung tubig na yan ay pagitan ng Bacoor at Las Piñas River. Tutuloy yan all the way sa Manila Bay. Balik ninyo, dalawa nakareto. Thank you. Bye, Noche Cacas. Samantala, karnaper sa Bicol at suspect sa iba't ibang kaso, maaresto naman sa Quezon City. Ibalita mo yan RH number 23, Edwin Duque. Edwin, kamusta muna ang kalagayan ng panahon sa lungsod ng Quezon? Edwin. Lakay Romel, tagila na yung ulan pero wala namang mga pagbaha kasi doon sa ating mga tinaanan ngayon
maging dito sa bahagi ng Kamanaba. May ilang natitirang mga tubig-tubig pa sa pero yun ay tira pa rin ng lakas ng ulan mula kagabi sa pamusip pag-ulan. Pero ngayon ay may mga pag-abot na lamang pero makulimlim yung panahon dito sa bahagi ng Quezon City, Kamanaba, Manila Bay, maging dito sa bahagi ng Bulacan. Wala nang pasok kanina kaya hindi gano'ng matraffic. Pero sabi nga nung iba, ay mas malakas pa rin yung lang kahapon nung merong pasok kaysa ngayon. Samantala, matagumpay namang naaresto isang most wanted person mula sa Bicol Region sa isinagawang joint operation ng Quezon City Police District. Ang pagkandi ay narapasok ang paglapag sa Republika number 10883. Ito yung Anti-Carnapping Act of 2006. Nasukol itong suspect sa kanto ng Road 3 at Road 9 sa Barangay Project 6 sa Quezon City. Ay sa Quezon City Police District, ang matagumpay ng operasyon ay isinagawa ng magkatuwang ang Quezon City at ang Mangara Municipal Police Station sa ilalim pa rin ng Camarines Sur Police Provincial Office. Batay sa investigasyon ng pulisya, natuklasan din na maliban sa carnapping activity ay may malawak ng record na kriminal itong akusado. Kabilang ang kaso ng illegal pagsusugal, act of licensed business, qualified debt, at paglabag sa Republic Act 9165. Dinuri naman ni NCRPO Chief Police Major General Tony Apirin ang maayos na coordination at pagtutulungan ng Quezon City at Bicol Police kaya na-aresto at patuloy na huhuli yung mga wanted sa batas. Arrest 23 at Edwin Kinagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras sa alas 2:40. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Sobrang hirap nga po mag-champion dito and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya hindi ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na palaki na siya ng palaki ganun. So, like, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between like PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! This Saturday on Scene Zone, usapang pelikula kasama mga direktor na bahagi ng Cinemalaya 22. Ako po kasi long time avid fan ng Cinemalaya but first time filmmaker competing sa festival. Pag-resonate doon sa kwento. Siyempre masaya lang yung ikaw ng araw ay. Pagtas nila manood ng pelikula, yumayakap sila sa amin at nakikiisa na sila sa pinaglalaban ng pelikula. Ayun yung para sa akin ay pwede ko sabing success. Extend tayo kasi kailangan ng pelikula. Yung TY lang. Hindi yun. May caveats din kasi. Tsaka
bawal nga ang overtime. Kung meron kayong unlimited budget, anong klaseng pelikula ang gusto ninyong gawin? Walang ganggang pasasalamat. Ayan! Malalaman yun na rin. No? Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita Webes. Ating balikan ang report mula kay RH15, Ms. Giselle Ricafort. Arestadong talent manager nagsorry kay Executive Secretary Ralph Recto dahil nagmukha umunong pera. Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Ms. Giselle. Nakiling nagsorry na talent manager kay Executive Secretary Ralph Recto na nagkukunong i-set up sa sex scandal. Naku, pawala-wala ang signal mo, Miss Giselle, ano ha? I-try ulit natin doon ha? Atin mo nang alamin ng mga report mula sa probinsya. Dalawa ang patay sa paguna lupa sa La Trinidad, Benguet. Alamin natin ang follow-up report na RH number 41, Romy Gonzalez. Romy. Dalawa ang nasawi, isang nasugatan at 4 kaya nakaligtas sa nagyaring landslide na tumama sa JNL Bulaluhan na matatagpuan sa kilometer 12. Silan proper, La Trinidad, Benguet. Nangyari ang trahedya pasado alas 8 kanina umaga, kasabay ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan na dulot ng masamang lagay ng panahon. Ayon sa report, 7 katao ang nasa loob ng kainan nang bigla itong mamagsakan ng gumuhong lupa. Ligtas na nakalabas ang 4 na katao habang yung 3. Yung na-retrieve na buhay ay isang 55 years old na cook, isang lalaking cook sa naturang Bulaluhan. Samantala yung 2 naman ay natrap subalit naideklara ang dead on the spot. Isang 66-year-old na lalaking cook pa rin at 31-year-old na lalaking cook na ayon nga kay Mayor Roderick Awingan ay pawang mga tubo sa Kapangan Benguet at nagtatrabaho lamang sa Silan La Trinidad Benguet. Mabilis na nag-responde kanina umaga yung iba't ibang rescue group sa La Trinidad para i-rescue ang 3 individual na trap, subalit sa kasiguyang parad nga ay 2 sa kanila ang nasawi. Sa ngayon ay patuloy ang clearing operation sa naturang lugar. Samantala ay batay naman sa mga latest update mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa DSWD ay sa lalawigan ng Benguet at Baguio may 28 affected families na at kinabibilangan na 101 katao. 17 barangay ang apektado dito, subalit wala namang evacuation center, subalit 14 na pamilya na kinabibilangan ng 46 na katao ang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak. 3 bahay naman ang partially damaged. Samantalang patuloy pa din ang ginagawa naman pagtulong ng ating ahensya o ng DSWD sa mga apektadong pamilya na dulot ng bagyong Maymay. Sa ngayon ay napakarami pang mga lansangan sa buong Cordillera Region ang nagsasagawa ng clearing operation sapagkat sa ngayon ay malakas pang busang ulan kung kaya't papugnat yung kanilang clearing operation dahil sa sama ng panahon. Pinayak naman ng DPWH na itutuloy nila yung clearing operation hanggat maganda pa yung panahon, subalit kung hindi titigil itong ulan
ay pansamantala munang i-delay ito at ipagpapatuloy sa mga susunod na oras. Sa ngayon ay wala pa namang iniulat na iba pang mga casualties na dulot ng bagyong Maymay sa iba't ibang panig sa Cordillera Region. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Romy. Atin namang balikan uli si Miss Giselle Ricaward. Miss Giselle, go! Nakairing sorry yung arestado na talent manager kay Executive Secretary Ralph Recto na tinangga umanong iset up sa sex scandal. Sa eksklusibong panayam ng DZRH News, sinabi ni Alesken, nagsisisi siyang pumayag na magamit sa plano pero nabiktima lang din daw siya dahil mukha siyang pera. Nakanda umano siyang personal na humingi ng tawad kay Recto kung pagbibigyan nitong makaharap siya nito. Ayon sa talent manager, bukod sa easy money, pinagkatiwalaan niya si Paras dahil matagal na silang magkaibigan pero ipapahamak lang pala siya nito. Humingi pa umano siya. Mga talent, pakinggan natin ang ating panayam kay Alesken. Ang message ko kay Jing Paras, pinahamak mo ang buhay ko. Home Jing. Yun lang. Ako, kay ES, I'm sorry at nabiktima lang po ako dahil nagmukha akong pera. Sorry po. May mga screenshots conversation kami na nasa NBI na. Tuloy pa ba natitog na siguro? Parang gano'n. Binayata, gano'n. Hindi, nasa abroad lang ako matutulad yan. Kasi after ko before ako magbakasyon sa Cebu, so tuloy tayo, magkikita tayo ng July 15. That was the first meeting namin, July 15. So, sabi ko, dadalhin naman natin yung mga artista natin to play the character. Sige, introduce ka. Parang walang kaba. Walang as in normal na nag-usap kami. Walang kaba yung plano. Pero, ang namin, magiging seryoso siguro to pag may pera talaga yung nilalatag. Giselle? Miss Giselle. Sige, balikan uli natin si Giselle mamaya. Samantala, preemptive evacuation ipinatupad naman sa coastal at low-lying areas sa Agno, Pangasinan dahil sa masungit na kalagayan ng panahon. RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy! Preventive evacuation ay sinagawa kagabi sa bayan ng Agno. Ayon kay Agno OIC Chief of Police Major Norelin Tamayo, na isagawa ang naturang aksyon sa pakikipagtulungan ng mga ahensya ng MSWD, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, MDRRMO, BDRRMO at mga volunteer sa utos ni MDRRMC Chair, Honorable Mayor John Celeste, na isagawaan niya ang maayos na paglilikas ng ilang mga residente mula sa Barangay Bangan Uda at Danglay na nasa coastal area na ngayon ay pansamantalang nanunuduyan sa mga evacuation center. Dagdag pa ni Major Tamayo, bagaman at di gaanong malakas ang kasalukuyang epekto ng tropical storm Maymay sa bayan ng Agno, ang maagang paglikas at pagsasagawa ng preparedness measures ay nakakasiguro ng pangkalatang kaligtasan ng bawat isa. Samantala ang kapulisan dito sa lalawigan ay patuloy ang pagmumonitor na ginagawa sa mga coastal areas at mga kailugan sa posibleng pag-apaw ng ilog. Batay sa ulat ng PDRRMO, pasabol ang lahat ng pangunahing lansangan sa ngayon dito sa Pangasinan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arisarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Freddy. Dalawang lalaki naman na aresto sa illegal drugs sa Bacolod. Ating alamin sa report ni RH46 Rex Cantong. Rex. Arestado ng mga kapulisan ng Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit ang dalawang mga lalaki matapos nakuha ang 680,000 pesos na laga ng umano'y shabu sa Purok Crisantimum, Barangay 33, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Robert Jape, hepe ng City Drug Enforcement Unit ng BCPO, ang mga nahuli kinilala na si Nico Marter, isang umano'y high value individual o HBI, at isang nangangalang Brian James Balibia, street level personality, pawang mga residente ng Abada Sky, Progreso Village 1, Barangay
Vista Alegre ng nasabing lungsod. Ang mga suspect na aresto dahil sa pagbibinta ng iligal na droga. Sa ngayon, detinado sa Police Station 6 ang mga suspect at maharap sa kaukulang kaso. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dating miyembro ng Communist Terrorist Group sumuko sa mga pulis sa Zambales. RH number 37, Danny Comilang. Danny. Voluntaryo sumuko sa mga otoridad ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group CTG sa kampo ng Zambales 2nd Provincial Mobile Force Company 2nd PMFC kahapon ng tanghali. Personal na tinanggap ni Police Lieutenant Colonel John Bernard Tacdoy, Force Commander ng 2nd PMFC, ang dating rebelde na nakilalang si alias Caroni na isinuko rin sa pamalaan ang kanyang M1 carbine na baril at ilang subversibong dokumento bilang bahagi ng kanyang pagbabalik loob. Matapos ang isinagawang pagproseso, ipinaabot ni Colonel Benjamin Ariola, Provincial Director ng Zambales Police Provincial Office, ang kanyang pagbati at paunang tulong sa dating rebelde sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ICLIP. Makakatanggap si Caroni ng tulong pinansyal, legal at pangkabuhayan upang masuportahan ang kanyang pagbabalik sa mapayapang pamumuhay. Hinikayat ni Colonel Ariola ang iba pang nalalabing miyembro ng CTG na samantalahin ang pagkakataong makabalik sa lipunan sa pamamagitan ng pagsuko sa pamalaan. Danny Kubilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny. Ating balikan muli si Giselle Ricafort. Miss Giselle, go! Giselle? Nagsorry yung arestadong talent manager kay Executive Secretary Ralph Recto na tinangka umanong iset up sa sex scandal. Sa eksplosibong panayam ng DZRH News, sinabi ni Alias Ken na nagsisisi siyang pumayag na magamit sa plano pero nabiktima lang din daw siya dahil nagbuka siyang pera. Nakahanda umano siyang personal na humingi ng tawad kay Recto kung pagbibigyan nitong makaharap siya nito. Ayon sa talent manager, bukod sa easy money, pinagkatiwalaan niya si Paras dahil matagal na silang magkaibigan pero ipahahamak lang pala siya nito. Humingi pa umano siya ng pagsiguro para sa kanilang kaligtasan at huwag siyang isasabit doon sa strip o affidavit ng kanyang mga talenta. Pakinggan natin yung ating panayam. Nag-alok sila ng 6 million tapos ito na yung counter offer hanggang 5.5. Parang 1 million goes to me, 1 million to 4 girls each, diba? Yung 500 mapupunta kay Kong Jig. Sige, okay lang yan. Kung ka naman mag-facilitate ng ganun, why not, diba? Basta kami, we will play the role. But yung safety namin, dapat i-sure mo. So like I said, parang I don't take it seriously. Talagang wala ako dun sa plans na. Nagkita ulit kami nag-set ulit sila ng meeting sa akin. During the meeting, around the meeting, nandun si Kong Jing, andun yung dalawang lawyers, and yung first meeting namin, I'm with my 4 girls, with 2 lawyers, and tinatawag namin si Donald Trump, kamukha kasi siya ni Donald Trump. But na-identify niya yata ng NBI kung sino yun. Kabo ang 5.5 milyong piso, sabi ni Alias Ken, yung napagkasunduan pero sa former congressman mapupunta yung kalahating milyon. Nilinaw naman niya na wala silang natanggap ni isang kusing mula sa ipinangakong milyones. Bagay daw na baka raw blessing in disguise na rin. Nang tanungin kung paano ibubunyag yung plano, sinabi ng talent manager na wala siyang alam dahil ang pinatatrabaho lang sa kanila ni Paras, peking pahayag. Kaya raw niyang patunayan yung kanyang mga sinasabi dahil may hawak siyang mga screenshot ng kanilang Viber conversation bago pa man ito burahin umano ni Parasa. Kilaro naman ng talent manager na hindi niya direktang nakausap at nakita si Congressman Leandro Leviste, kundi nababanggit lamang siya ni Parasa magpupunto doon sa nabanggit na operasyon. No comment siya sa tanong kung posibleng ginamit lamang yung pangalan ni Congressman Leviste sa character assassination. Dumistansya rin si Alias Ken sa report na target din umano ng kanilang honey trap operation yung 5 pang opisyal ng gobyerno, kabilang yung magkapatid na Rimulya, si Cabinet Secretary Benhur Abalos, si Public Secretary Vince Tizon, gayon din si Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga punong barangay sa Northern Samar, pinulong ng militar upang mas palawakin ang ugnayan para sa seguridad.
Ibalita mo yan, Jane Bandayan. Jane. Pinulong ni Brigadier General Carmelito Pangatungan, Commander ng 803rd Infantry Pacemaker Brigade Philippine Army, ang Association of Barangay Captains o ABC ng bayan ng Silvino Lubos, Northern Samar ng 2nd District ng Northern Samar. Ang layunin nito na palakasin pa ang koordinasyon sa pagitan ng kasundaluhan at ng mga barangay captain bilang pangunahing katuwang sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa isang barangay. Tinalakay rin sa nasabing pagpupulong kung paano mapabilis ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo at mapalawak pa ang partisipasyon ng mga mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa mensahe na binigay ni Brigadier General Pangatungan, ayon sa kanya, mahalagang papel ng mga barangay officials sa pagtukoy sa mga suliranin at komunidad sa pagpapatupad ng programang pangkapayapaan. Binigyan din ng opisyal ang kahalagahan ng komunikasyon at matibay na pagtutulungan ng Philippine Army at ang lokal na pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Hinikayat nito ang lahat ng mga barangay captain ng lugar na makipag-ugnayan sa kasundaluhan, Philippine Army at sa Philippine National Police at iba pang opisina ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan ng kanilang lugar. Layunin din itong mapanatili ang stable internal peace and security condition sa lalawigan ng Northern Samar sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos nitong mga kasundaluhan. Ang bayan ng Silvino Lubos nananatiling minomonitor pa rin dahil sa ilan pa rin presensya ng New People's Army, lalo na sa mga malalayong barangay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Samantala report mula sa Mindanao, June Timakutak. June. Yes, Lakay Roy and Lakay Romel. Muling nagtulong ang security sector kasama ang MILF sa joint coordination meeting na pinangasiwaan ng 33rd IB na ginanap sa kanilang headquarters sa Barangay Salunayan, Mitsayap, Cotabato. Tinalakay sa naturang pag-uusap ang pagpapatupad sa usapin ng seguridad sa mga bayan ng Nabalawag, Pahamudin at Kadayangan sa SJA BARM at sa mga karating lugar na sakop ng 602nd Infantry Brigade ng Philippine Army, ganun din ng Maguindanao del Norte Provincial Police Office. Kabilang sa mga banta sa nabanggit na mga bayan ay ang presensya ng mga armed lawless groups, bentahan ng ilegal na droga at ang conflict sa mga rido. Tinalakay kung paano hindi magiging sagabal sa paparating na first parliamentary election ng naturang mga security threats na ito. Naroon sa pulong sa Maguindanao del Norte Provincial Police Director, Police Colonel George Bagundol Jr., 602nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Ricky Bunayog, representative ng IMPOS na sina Director Pridausi Ali at Director Attorney Michael Mamukid at MPS Chairperson Mr. Anwar Alamada. Present din sa naturang pag-uusap ang mga representatives mula sa AFP, PNP, CCCH, MILF, AJAG, MILF, MLF commanders, local governor leaders o local government leaders at ang mga chief of police ng tatlong bayan ng Nabalawag, Pahamudin at Kadayangan. Sa naturang pulong mga lakay, nasahang may malaking ambag ang pagpapalakas ng interagency synergy kasama ang PNP, military, MLF at peace partners na mapanatili ang rule of law para sa ligtas sa komunidad sa panahong ito ng eleksyon sa BARM. Mula sa mainit na panahon sa Cotabato City, Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Yan po ang kabuuan po mga kaibigan ng Rapido Hataw. Balita ngayon po, thank God it's Thursday. Thank you, Ms. Elinabit. Maraming salamat doon sa buong person ng DZRH News Team. Papihin ko lang, Lakay Ray, ang mga taga-Kalape, Bohol. Yun. Aba, sila ay magdiriwang ng kanilang kapistahan. Happy Fiesta, ha? Bukas hanggang 8. Ayan. Rain or shine. Yes. Tuloy ang fiesta. Sa Kalape, Bohol, kayo ay binabati ni paring Mario Guhilde na meron daw 2 hits taparay sa Kalape sa August 7 at 8. Ayan. Happy Fiesta, Kalap, sa mga taga-Kalape, Bohol. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan